Huwag niyo na po kaming hanapin sa mga presinto sapagkat ang inyong mga pulis ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911. Darating ang inyong mga pulis sa loob ng 5 minuto. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Kami ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lumimir Julian. At Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang dapat niyong abangan. Mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu nasabat sa Cotabato City. Mabilis na pagresponde ng kapulisan sa isang tawag sa 911 nagresulta sa pagkakaresto sa isang wanted person. At isang drug den nabuwag ng kapulisan sa Barangay Fatima, General Santos City. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Simulan natin ang balita mula sa bahagi ng Luzon. Dahil sa mabilis na pagresponde ng kapulisan sa isang tawag sa 911, agad na naaresto ang isang wanted person na may kinakaharap na kasong murder ang nahuli sa Villasis, Pangasinan. Ang mabilis na aksyon ng PNP ay nagpapatunay na hindi titigil sa paghuli ng mga taong nagtatago sa batas. Police Corporal Jonah Marie de los Santos sa report. Mabilis na aksyon at koordinasyon sa pagitan ng mga pulis ang nagresulta sa pagkakaaresto ng isang lalaking wanted sa kasong murder matapos ang tawag sa 911 emergency hotline ng PNP. Alas 12:35 ng tanghali nitong Biyernes, nakatanggap ng ulat ang Villasis Municipal Police Station mula sa 911 hinggil sa isang lalaking naispatan sa Poblacion Zone 1 na may nakabinding warrant of arrest. Agad na rumisponde ang pinagsanib na pwersa ng Villasis MPS, 2nd Pangasinan Provincial Mobile Force Company at Provincial Intelligence Unit ng Pangasinan Police Provincial Office sa turete at residente ng Barangay Pulay, Villasis, Pangasinan. Kasalukuyan namang nasa kustodiya ng Villasis MPS ang suspect at nakatakdang i-turnover sa korte. Isang tawag sa 911 ang nagdala sa mabilis na pagkakaresto ng wanted sa murder. Paalala ng PNP, mahalaga ang tamang paggamit ng 911 emergency hotline upang agad na maiparating ang mga insidente at matugunan ang pangailangan ng komunidad. Mula dito sa Ilocos Region, ako ang inyong PNN correspondent, Police Corporal Joanna Marie N. de los Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Police Corporal Santos. Sa walang tigil na operasyon ng Southern Police District laban sa illegal na droga, naaresto ang 3 high-value individual sa isinagawang bypass operation sa Barangay Lower Bikutan, Taguig City. Patrolwoman Meritone Beba sa report. Kayo ay ating inuli sa paglabag sa Republic Act 9165 sa pagbebenta, pag-iingat ng pinagbabawal na gamot o shabu. At kayo rin ay hindi karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang inyong sabihin ay pwedeng gamitin
laban sa inyo saan mang korte sa Pilipinas. Sa pagtugis ng mga otoridad laban sa iligal na kalakalan ng droga, matagumpay na naaresto ng District Drug Enforcement Unit, katuwang ang District Intelligence Division ng SPD at Substation 9 ng Taguig City Police Station ang tatlong bagong tukoy na high-value individual sa isang high-impact buy-bust noong August 8 taong kasalukuyan. Pinangunahan ni Police Major Cecilio G. Thomas Jr. ang operasyon na isinagawa sa loob ng isang hotel sa Manuel Quezon Road, Barangay New Lower Bicutan, Taguig City. Ito ay pasado alas 7 ng gabi. Kinilala ang mga naarestong sospek na sina alias Tol, alias John Carlo, parehong 21 anyos, at si alias Arnold, 40 anyos na isang e-bike driver. Narecover mula kay Tol ang 100 gramo ng hinihinalang shabu, buy-bust money at isang Android phone. Samantala, kuha naman mula kina Giancarlo at Arnold ang tig 50 gramo ng iligal na droga. Umabot sa kabuang 200 grams ang nakumpiskang ipinagbabawal na gamot na may tinatayang halaga na 1,360,000 pesos. Mahaharap ang mga sospek sa kasong paglabag sa Section 5, 11 at 26 Article 2 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Pinuri naman ni Acting District Director SPD Police Brigadier General Randy E. Arceo ang mabilis na koordinasyon at mahusay na pagpapatupad ng operasyon. Ito ay isang malinaw na mensahe sa mga nagtutulak ng iligal na droga. Walang humpay ang pagtugis ng Southern Police District at walang kriminal na aktibidad ang makakalusot sa aming radar. Kasalukuyang nasa kustodiya na ng Taguig City Police Station ang mga naarestong sospek para sa nararapat na disposisyon at pagsampa ng kaukulang kaso. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Meritoni Veva, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Veva. Nasabat sa isang street-level individual ang isang mahigit 100,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawang buy-bust operation ng kapulisan sa Tanza, Cavite. Narito ang report ni Patrolman Joshua Cruz. Estado ang dalawang street-level individuals sa ikinasang buy-bust operation ng mga operatiba ng Tansa Municipal Police Station dakong alas 8 ng gabi noong Agosto 9 taong kasalukuyan sa Barangay Paradahan 1, Tansa, Cavite. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Kinang, Acting Chief of Police ng Tansa MPS, ang mga narestong sospek na sina alias Kin, residente ng Barangay Punta 1, Tansa, Cavite, at alias Shell, residente ng Barangay Paradahan 1, Tansa, Cavite. Na-recover sa mga sospek ang 2 piraso ng heat-sealed transparent sachet at isang tide-sealed sachet na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuoang timbang na humigit kumulang 25.08 gramo at tinatayang halaga na 170,544 batay sa standard drug price ng Dangerous Drug Board. Ang operasyon ay isinagawa ng may koordinasyon sa PIDEA at maayos na dokumento gamit ang alternative recording device. Kasalukuyang nakapiit ang mga sospek sa kustodiya ng Tansa MPS at nahaharap sa kasong paglabag sa Section 5 at Section 11 ng RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Calabarzon, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Joshua Cruz, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolman Cruz. Nasamsam sa isang construction worker na kabilang sa high-value individual ang tinatayang mahigit 300,000 pisong halaga ng iligal na droga. Matapos itong magkasa ang PNP ng drug buy-bust operation sa Baras, Catanduanes. Magbabalita dyan si Patrolwoman Vanessa Sol. Ang isang 42 anyos na lalaki na itinuturing na high-value individual sa isinagawang drug buy-bust operation ng pulisya sa Barangay Quezon, Baras, Catanduanes, pasado alas 9 ng gabi nito lamang 8 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect bilang isang construction worker at residente ng Barangay Buenavista, Baras, Catanduanes. Na-recover sa operasyon ang 3 heat-sealed plastic sachet na naglalaman ng pinaghihinalaang shabu na may tinatayang kabuang timbang na 50 gramo at humigit kumulang na halagang 340,000 pesos. Nasamsam din ang isang lehitimong 1,000 peso bill, 14 na piraso ng peking 1,000 peso bill na may parehong serial number at isang motorsiklo.
Nasa kustodiya na ng kapulisan ng sospek na maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Patuloy ang investigasyon at nakatakdang isampa ang kaukulang kaso laban sa sospek. Mula dito sa Legazpi City, Albay, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Vanessa Sol. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Sol. Tunghayan naman natin ng mga balita mula sa Visayas. Mahaharap ngayon sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang isang individual matapos itong maaresto sa isang drug buy-bust operation ng mga otoridad. Nakumpiska naman ang tinatayang mahigit 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Haro, Iloilo. Ang detalye ng balita mula kay Patrolwoman Julibel Avior. Bumagsak sa kamay ng mga tauhan ng City Drug Enforcement Unit ang isang company driver matapos mahulihan ng tinatayang 600,000 pesos halaga ng hinihinalang shabu sa ikinasang drug buy-bust operation sa Barangay Cubay, Haro, Iloilo City. Nito lamang hapon ay ika-9 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilalang suspect sa alias na Rolly, 37 anyos, at residente rin ng nasabing barangay. Ayon kay Police Captain Roque Jimeno III, officer in charge ng CDEU, nabilhan ng operatiba si alias Rolly ng isang plastic sachet ng hinihinalang shabu gamit ang 8,000 pesos marked money. Bukod dito, nasamsam pa ang karagdagang 21 plastic sachet na may kabuang timbang na humigit kumulang 60 gramo at tinatayang may halagang 612,000 pesos. Sa 2 linggong pagmamanman, lumitaw na sa makalapit barangay lamang umano nagbebentang suspect ng ilegal na droga. Napag-alaman na dati na rin siyang nakulong dahil sa kasong may kinalaman sa ipinagbabawal na gamot at nakalaya sa pamamagitan ng plea bargaining agreement. Ang arestado ay nakatagdang sampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ay patunay ng patuloy na kampanya ng kapulisan laban sa ilegal na droga bilang bahagi ng mas pinaigting na aksyon ng CDEU sa Iloilo City para mapanatili ang kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 6, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Julibel Albior, alagad ng batas sa tagataguyod ng Balitang Pulis. Nakiisa ang Philippine National Police, partikular na ang Police Community Affairs and Development Group sa ginanap na ika-3 National Peace Convention na may temang Peace and Culture in Action, Uniting for Peace and Fulfilling Humanity's Duty Together upang ipakita ang suporta sa ganitong talakayan para sa kapayapaan. Tunghayan po natin ang pakiisa ng Philippine National Police sa isinagawang 3rd National Peace Convention dito sa Quezon City Meetings, Incentives, Conferences at Exhibition Center. Nakiisa ang Philippine National Police, partikular ang Police Community Affairs and Development Group sa pangunguna ni Police Brigadier General Marvin Josaro na inirepresenta ni Police Lieutenant Colonel Brenda Garcia. Sa ginanap na ika-3 National Peace Convention na may temang Peace and Culture in Action, Uniting for Peace and Fulfilling Humanity's Duty Together, upang ipakitang suporta sa ganitong talakayan para sa kapayapaan. Pinangunahan ng iba't ibang leader mula sa pamahalaan, civil society organizations, at mga sektor ng kultura ang pagtitipon, na naglalayong bigyang diin ang mahalagang papel ng kultura sa pagtataguyod ng pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Tinalakay ng mga tagapagsalita ang iba't ibang paraan kung paano magiging tulay ang kultura, sining at tradisyon upang magkaisa mga mamamayan sa kabila ng kanilang pagkakaiba. Binigyang diin ang paggamit ng mga katutubong kaalaman at tradisyon bilang sandata laban sa hidwaan at diskriminasyon. Bukod sa mga panayam at talumpati, nagkaroon din ng mga cultural presentation mula sa iba't ibang rehiyon na nagpakita ng yaman at ganda ng kultura ng Pilipinas.
Ang mga presentasyong ito ay nagbigay diin sa mensahe ng pagkakaisa at pagrespeto. A strong collaboration between PNP and NGOs like yours ay maaring magsimula sa mga joint projects, gaya ng community peace forums, youth engagement activities, at localized peace education programs. Sa ganitong paraan, we can empower local communities to become active participants in peace building with the PNP, serving not just as peacekeepers, but as partners in promoting sustainable development and social harmony. Our organization's main work is for peace and cessation of war. And as we go along sa ganitong klaseng advocacy work, we got to know na yung peace is not the mainstream in every sector of society. Although many wants peace, but not many works for peace. So this is our attempt to put peace in the mainstream society in different sectors, from lawmaking, religion, and then peace education, youth, women, and even in the media. So we were the first to host the first National Peace Convention, and then we tried to sustain it to second, and now we're on the third. And hopefully we can still move along, and then it will become bigger and bigger. As you can see today, it was a successful event. So the venue was filled with peace advocates in different parts of the country. Inaasahang magbibigay daan ang convention sa mga bagong inisyatiba at proyekto na magpapalakas sa koneksyon ng kultura at kapayapaan sa buong bansa. Lalo na at kaisa ang Philippine National Police sa pagsulong ng kapayapaan at kaayusan sa bayan para sa isang maunlad na bagong Pilipinas. Ako po, si Luis Hussein Alba Lopez, ang inyong Mrs. Asia Pacific All Nations 2022 para sa Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Hindi na nakapalagpas sa mga otoridad ang isang high-value individual sa isinagawang buy-bust operation na nagresulta sa pagkakakumpiska ng mahigit 600,000 pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Cogon, Balilihan, Bohol. Patrolwoman Annalyn Canog sa report. Akong ginakop sa pagpapaligya sa ilang na lugar ha. Ikaw rin ay katungod sa pagkakailaw. Sabi sa mga sa'yo, protect kasi yung gamit kong pagpapamatak mo. Hindi sa nasang protect. Arestado ang isang high-value target matapos itong makuha ng 680K na halaga ng hininalang shabu sa sinagawang buy-bust operation ng Balilihan PNP sa Barangay Cogon, Balilihan, Bohol. Ito lamang 7 ng Agosto sa taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Mark Josel Ribianos, Chief of Police ng Balilihan Municipal Police Station, Bohol Police Provincial Office and suspect si Richard, 37 anyos, residente ng Taybularan City, Bohol. Ikinasang buy-bust operation ba na alas 6:35 ng umaga na nagresulta sa pagka-arresto sa suspect at pagkumpiska ng mga pakete ng hinalang shabu na may kabuuang timbang na 100 na gramo at may standard drug price na 680,000 pesos. Kabilang sa mga nakumpiskang ebidensya isang wallet, Infinix smartphone, Honda Click na motor at buy-bust money. Nasa kustodiya na naturang tanggapan ang suspect para sa implementasyon at tamang disposisyon. Ang operasyon pong ito ay hindi lamang nagpatigil sa kilos ng isang kilalang personalidad sa droga, kundi nagsilbi ring matinding dagok sa isang umuusbong na drug network sa ating probinsya. Patunay po ito na matatag na paninindigan ng PRO7, Bohol Police Provincial Office at ng ating istasyon na buwagin ng mga sindikato ng droga sa pamamagitan ng maagap at intelihensyang batay na aksyon. Ang tagumpay pong ito ay patunay ng dedikasyon, koordinasyon at walang humpay na pagsisikap ng ating mga tauhan upang mapanatiling ligtas at payapa ang ating komunidad laban sa banta ng ilegal na droga. Asahan po ninyo na lalo po namin paigtingin ang ganitong mga operasyon. Patuloy ang determinasyon ng kapulisan sa pagsugpo sa illegal na droga bilang bahagi ng kampanya tungo sa ligtas, disiplinado at maunlad na bagong Pilipinas. Mula dito sa Central Visayas, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Annalyn N. Canog, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Canog. Narito naman ang mga balita mula sa bahagi ng Mindanao. Arestado sa mga otoridad ang 3 drug suspect matapos mahuli sa drug buy-bust operation sa Valencia City, Bukidnon.
Ang pagkakaresto sa mga sospek sa bahagi ng mas pinaigting na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga sa kanilang nasasakupan. Patrolwoman Danessa Berdos, ibalita mo. Arestado ang 3 drug suspects sa sinagawang joint buy-bust operation ng City Drug Enforcement Unit, Bukidnon Provincial Intelligence Unit, katuwang ang mga kapulisan ng Valencia City Police Station sa Barangay Sinayawan ng Valencia City, Bukidnon. Ito gidakop na po sa salang pagpamaligya o ginadili na droga. Doon na kay katungod sa pagpakahilom. Tanang istorya nimo gamitong pabor o batok kanimo sa bitangasang korte sa Pilipinas. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Brian M. Paniban, officer in charge ng Valencia CPS, ang mga drug suspect na sina alias RR, lalaki 25 taong gulang, kinilalang newly identified drug suspect alias Kulot, lalaki 23 taong gulang, kinilalang newly identified drug suspect at alias Darren, lalaki 41 taong gulang, kasama sa DI listed at mga residente ng nasabing lugar. Sa kinasang joint buy-bust operation ng mga operatiba bandang alas 2 ng hapon ay nagresulta sa pagkakumpiska ng mga pakete ng hinihinalang shabu na may standard drug price na 316,880 pesos, isang cellphone, isang 500 peso bill na ginamit bilang buy-bust money at iba pang mga non-drug items. Ang mga suspect ay nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Hilagang Mindanao, ako ang iyong Police News Network correspondent, Patrolwoman Danessa Berdes. Alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Berdos. Mahigit 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang drug suspect sa isinagawang buy-bust operation sa Davao del Norte. Patrolwoman Aldin Cañazares sa Balita. Malaking tagumpay laban sa ilegal na droga ang naitala matapos maaresto ang isang high-value drug personality sa isang buy-bust operation na isinagawa nitong Agosto sa Purok 19, Barangay Ising, Bayan ng Carmen. Kinilala ang suspect sa alias na Stephen, 33 anyos at residente ng nasabing lugar. Siya ay tinuturing na top 4 sa listahan ng high-value individual sa rehiyon. Ang operasyon ay pinangunahan ng mga tauhan ng Regional Police Drug Enforcement Unit 11 sa pamumuno ni Police Captain Mark Jason Christopher Colaste at sa ilalim ng direktang supervisyon ni Police Major Maynard Pascual, hepe ng RPDU 11, katuwang ang Carmen Municipal Police Station, Provincial Intelligence Team ng Regional Intelligence Division 11, Provincial Drug Enforcement Unit, Provincial Intelligence Unit, Davao del Norte Police Provincial Office, Davao del Norte Provincial Mobile Force Company, Special Operations Unit 11 ng Philippine Drug Enforcement Group. Sa operasyon, nasamsam mula sa suspect ang tinatayang 188 gramo ng hinihinalang shabu na may kabuuang standard drug price na 1,278,400 pesos. Samantala, isinampa na ang kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban kay Stephen. Ang matagumpay na operasyon ay isang patunay ng epektibong koordinasyon at pagtutulungan ng mga law enforcement agencies sa rehiyon upang supilin ang paglaganap ng ilegal na droga sa komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 11, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Aldin Cañazares, alagad ng batas, taga-taguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Cañazares. Matagumpay na nabuwag ng kapulisan ng isang drug den matapos magkasa ng anti-illegal drug buy-bust operation sa Barangay Fatima General Santos City. Ang kabuuan ng balita mula kay Patrolwoman Emelu Pedroso. Tagumpay na nabuwag ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Drug Enforcement Agency Regional Office 12 at General Santos City Police Station 7 ang isang hinihinalang drug den sa Barangay Fatima General Santos City noong 8 ng Agosto, taong kasalukuyan. Kinilala ang 6 na drug personality sa mga alias na Tata, 46 na taong gulang, isang alleged drug den maintainer, Maymay, 42 taong gulang,
isang co-drug den maintainer. Melanie, 42 taong gulang, isang empleyado. Led, 37 taong gulang, isa ring empleyado. Walid, 27 taong gulang at Abdul Jabbar, 39 na taong gulang na pawang mga bisita sa lugar at lahat ay residente ng General Santos City. Nakuha mula sa mga sospek ang mahigit kumulang 8 gramo ng pinaghihinalaang shabu na nakalagay sa 8 heat-sealed transparent plastic sachets. Nasamsam din sa lugar ang 2 disposable lighters, 3 aluminum foil tooters, 3 aluminum foil strips at iba pang drug paraphernalias. Nahaharap ang 6 na sospek sa kaso paglabag sa ilalim ng Article 5, 6, 7, 13, and 14 na Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ang matagumpay na operasyon ng Philippine National Police at Philippine Drug Enforcement Agency ay patunay na isinusulong nila ang kanilang pangako na palakasin ang mga operasyon laban sa iligal na droga sa Rehiyon 12, laban sa mga kilalang personalidad na gumagamit ng droga at sa pagbuwag ng mga drug dens. Katuwang ang komunidad sa pagsusulong upang matiyak ang mas ligtas at drug-free na komunidad. Mula dito sa Police Regional Office 12, General Santos City, ako ang inyong Police News Correspondent, Patrolwoman Emily F. Pedroso, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Emily Pedroso. At para sa ating huling balita, sa mas pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa iligal na droga, matagumpay na nasabat sa 2 babaeng drug pusher ang mahigit 3 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City. Narito ang balita ni Patrolwoman Leonora Gawang. Arestado ang 2 babaeng itinuturing na big-time dealer ng iligal na droga sa ikinasang drug by-bus operations sa Barangay Poblacion 5, Cotabato City nito lamang ika-9 ng Agosto taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Lieutenant Colonel Mina Agbisit, hepe ng PDEG Special Operations Unit 15 Bar, ang mga suspek na sina alias Far, 38 anyos, newly identified high-value individual at si alias Munambay, menor de edad na kapwa-residente ng Poblacion 1 ng nasabing lungsod. Naging matagumpay ang operasyon sa pinagsanib na pwersa ng PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 15 Bar, katuwang ang Cotabato City Police Office, 1404 RMFP 14A, PDEA BARM, IMEG PNP at RIU Bar at nasamsam mula sa mga suspek ang 10 jumbo-size plastic sachet ng hinihinalang shabu na tumitimbang ng 500 gramo at may halagang 3,400,000 pesos. Ilang non-drug evidence, 1,000 by-bus money at budal money na ginamit sa transaksyon. Sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 si alias Far na kasalukuyang nasa kustodiya ng Police Station 1. Samantala, nakatakdang i-turn over sa City Social Welfare and Development Office ang menor de edad para sa kaukulang disposisyon. Ang matagumpay na operasyon na ito ay patunay na mahigpit na kampanya ng PNP laban sa iligal na droga sa rehiyon. Alinsunod sa direktiba ng pamunuan na tiyakin ang kaligtasan at kapayapaan ng komunidad. Mula rito sa rehiyon ng Bangsamoro, ako ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolwoman Leonora Gawang, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Maraming salamat, Patrolwoman Gawang. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police, sa pamumuno ni PNP Chief, Police General Nicolas Torre III, at sa pamumuno ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. At huwag nyo nang hanapin ng mga pulis sa presinto, sapagkat kami ay nasa inyo ng mga telepono. Dial 911, darating kami sa loob ng 5 minuto. Dahil sa bagong Pilipinas, ang gusto ng pulis, ligtas ka. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng pambansang pulisya, ako ang inyong alagad ng batas tagataguyod ng Balitang Pulis. Ako po si Patrolman Lubimir Julian
At Patrolwoman Reyna Joyce Dalire mula sa Southern Police District ng NCRPO. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang PNP News Online. Ang pangunahing balita ng Police News Network. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.